Inirekomenda ng National Bureau of Investigation na sampahan ng reklamong indirect bribery at malversation ang mga tinukoy ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa kanyang testimonya sa Senado kaugnay sa pangungumisyon sa mga flood control project. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Sa pagpapatuloy ng kanyang testimonya, naglabas ng supplemental affidavit si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ito ay para punuan daw ang mga kulang na detalye sa una niyang binasang affidavit sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasama dito ang mga detalye tungkol kay Senador Cheese Escudero na sinabi niyang pinadalhan niya ng 160 million pesos. Dagdag niya ngayon, nagkausap daw sila ni Escudero. While I was attending the confirmation hearing of Secretary Bunoan sometime in August 2022, I was summoned by Senator Cheese to his room. When I got there, he told me, hindi na ako bababa sa CA. Marami pa akong kulang na streetlight sa Sorsogon. Ano ba magagawa nyo para sa akin? I replied, kakausapin ko po si Sec Bunoan kung paano ang gagawin. I relate to Secretary Bunoan what Senator Cheese told me. Kasunod nito, nakatanggap daw siya ng listahan ng proyekto mula sa bayaw ni Escudero. He asked me to confirm if that streetlights projects was the one for Senator Cheese, which I did. Nasundan umano ito ng pagkikita nila ni Escudero noong 2023. I met with the latter in a private room in the said establishment. While we were drinking wine, he told me, alam ko naman ang galawan niyo dyan sa DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay Sec magbaba sa akin. Also, the delivery of the 160 million for Senator Cheese referred to in paragraph 17 of my affidavit happened sometime in the first quarter of 2025. Around July 2025, I had a chance encounter with Senator Cheese and Maynard Ngu at the court. Senator Cheese Escudero approached me, shook my hand, and said to me, "Thank you." Sa panayam ng media, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crespin Remulla na nirekomenda na ng National Bureau of Investigation na sampahan ng reklamo ang mga personalidad na binanggit ni Bernardo. Kasama daw sa rekomendasyon si Speaker Martin Romualdez, Senador Escudero at dating Senador Nancy Binay. Pero pinag-aaralan pa raw ito at ine-evaluate pa si Bernardo. May freeze order na rin, sir, sa mga bank accounts? Na-inform na ho namin na AMLA. Senator Cheese, Kasama na siya. Kasama na rin. Si Speaker kasama na rin. Recommendation pa lang. Recommendation pa lang. Pero siyempre lahat na nabanggit doon, sensitive na matter ito eh. Siyempre, wala tayong sisinuhin dito, lahat ng nakasama. Isasama natin. Indirect bribery, malversation, at may ibang kaso pa sa 301 na yun. But have you officially requested AMLAC to freeze Martinez? Hindi pa, pero that's coming. That's coming very soon. Sa hearing, nagdetalye din si Bernardo kung paano nagaganap ang katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Tingin niya masyado raw nabigyan ng laya o otonomiya ang mga district offices ng DPWH na magpatupad ng mga proyekto basta 150 million pesos pababa ang proyekto. Ito raw ang dahilan kaya tinitilad-tilad ang malalaking proyekto at hindi na rin nababantayan ng National Office. Sabi niya halos lahat ng bidding ng mga proyekto luto na. Sa pananaw ko po, almost 100% kasi wala po talagang napipilitan po ang ating mga district engineer, ang ating mga regional director. Pagka po kasi may nagbaba ng pondo at hindi napunta sa kanila, kutakot-takot na pong panggigipit ang gagawin nito. Kamukha po ng ating mga representative. Pagka po hindi napunta doon sa mga gusto nila, nagagalit po. Git ni Bernardo o mga ghost project o proyektong hindi talaga naipatupad ay masasabing isolated o hindi umano nangyayari sa ibang lugar. Pero sabi niya, kailangan ng partisipasyon ng mga opisyal mula baba hanggang taas ng isang district office. Sa ghost project, it's an isolated case. Yung mga tao po namin dati dyan ay tinatanong ko din at talaga pong existing, Mr. Chair, yung mga proyekto. Hindi nga lang po nagmamatch doon po sa nakapost po sa survey ni Pangulo. Pero binara ni Senador Kiko Pangilinan si Bernardo. Kung kayo mismo bilang USEC kumukubra at ginagawang negosyo, paano nyo babantayan at bakit nyo babantayan yung mga nasa baba? Hindi ba? Pasensya na. Siguro kung tinututukan ninyo yung trabaho ninyo at hindi itong
nakikipagnegosyo sa iba pang mga kasangkot sa sindikato, baka hindi na mangyayari yung mga nangyayari sa district level. Sinabi rin ni Bernardo na nakakapagsingit ng mga proyekto ang mga mambabatas sa iba't ibang bahagi ng budget process. Kabilang na dito yung National Expenditure Program mula sa Malacanang hanggang sa bago maipasa ang national budget. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.